Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bisperas na ng Pasko. Alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas sa kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na. Sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang, malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa ating lahat dito sa ating pagdiriwang. Ito po ang pagdiriwang ng huling hapunan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huling hapunan na natin to. Ayaw pala, no? Pero ito ang tawag sa pagdiriwang natin, no? Pagdiriwang ng huling hapunan ng Panginoon. At talagang
kung paanong mainit ang panahon, painit din ng painit ang takbo ng kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya nga sabi, malapit nang matapos ang oras o panahon ni Jesus dito sa mundong ito at alam na niyang siya ay lilisan na, aalis na. O dahil aalis na siya, ano ang gagawin? Ano bang dapat gawin? Kung bilang na ang oras niya, bilang na ang sandali niya, ano ang gagawin? Magmumokmok? Madidepress? Hindi. Sa mga huling sandali, nais niyang ipamalas ang kanyang pagmamahal. At gagawin niya yan sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang mga alagad. Siya mismo, narinig natin sa kwento, siya mismo ang naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Ang mga alagad ang tawag sa kanya, Panginoon, Boss, Sir. Siya ang pinakamataas, pero dahil sa kanyang pag-ibig, siya ang gumawa ng pinakamababang gawain ng isang alipin. Tandaan niyo po, may level ang alipin noon. May alipin na tagahawak ng tsalis. May alipin na tagahawak ng kutsara. May alipin na tagahawak ng damit. May kanya-kanyang level yan. Ang pinakamababa ay ang maghugas ng paa. Alam niyo naman dati, wala namang sapatos. Talagang maalikabok, wala namang semento, wala namang espalto, lupa. At isang bahagi ng hospitality ng bawat tahanan, kapag may dumarating o kahit sila mismo, kung sila ay galing sa labas, uhugasan muna ang paa bago ito pumasok. Kaya nga kung makikita niyo po yung mga bahay doon, chismosa yan eh. Magnanakaw yan eh. Ba't ako atin? Ba't ako makikikain dyan? Ang daming issue niyan sa buhay. Pabida nga yan eh. Ba't ako atin ng misa? Di ba? Tanungin ko po kayo. Kailan kayo huling naghapunan na sama-sama bilang pamilya? Kailan? Naalala niyo pa ba? Bakit hindi na nagsasama-sama? Kasi, sabi ng mga anak, yung tatay, babaero. Yung tatay, mabisyo. Sinong gaganahang sumalo dyan? Sinong gaganahang sumalo? Kumakain, bunganga ng bunganga. Yung nanay. So, huwag na lang. Huwag tayong magsalo-salo. Kaya kanya-kanya. Hindi na nagtitipon kasi lagi tayong nag-iisip, ang iniisip natin, yung kahinaan ng bawat isa. At yun ang nagiging dahilan para hindi tayo makisalo. Pero dito, sa misa, ginagawa sa atin ni Jesus, tanggap niya tayo eh. Alam niya, may nagawa tayong kasalanan kanina, kahapon, ng isang linggo, alam niya. Alam niya na maghuhudas ka. Alam niya na i-deny mo siya. Baka nga bukas, wala ka na dito. Biyernes Santo bukas, nasaan kayo bukas? Alam niya, wala kayo dito. O kaya, huling hapunan na ito, sayang naman, wala kayo bukas eh. Hindi, sana wala kayo, hindi yung mawawala na kayo bukas. Magkaibukas. Diba? Kung unawain lang natin na mabuti, ito ang ginagawa sa atin ni Jesus. Tinatanggap tayo. At alam ko, mahirap yon para sa atin. Kaya nga, pwede nating hilingin sa Lord, tulungan mo naman ako. Nahihirapan kasi akong tanggapin eh. Nahihirapan akong unawain na yung anak mo, pasaway, yung magulang mo, irresponsable. Nahihirapan ako eh. Yun isang grasya na pwede mong hingin sa Diyos. Para nang sa ganon,
kahit na may mga kasalanan tayo, mananatili pa rin tayo. Ang pipiliin mo at ang magiging desisyon mo ay manatili pa rin sa hapunang ito. Iba, no? Ang parokya natin, may pinagdaanang matindi. Kaya yung iba, ba't ako pupunta dyan? Ang daming iskandalo dyan, daming iskandaloso dyan. Ba't ako pupunta? Ba't ako magsisimba pa dyan? Kaya, nagdidesisyon, hindi na lang ako pupunta. Pero alam mo, kapag umalis ka, napakalaking kawalan sa iyo. Kasi kay Jesus, gagawin niya ito. Sino man ang manatili, gagawin niya pa rin. Ipamamalas pa rin niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapatawad. Gagawin at gagawin niya ito. Pero kailangan din magdesisyon ka. Manatili ka. Sa umpisa, nagiging mahirap sa atin. Minsan nagkakaroon ng awkward. Na-awkward tayo. Pero manatili ka. Kahit sa bahay, no? Sa tahanan ninyo. Kasi nga, hindi kayo nasanay. Nasanay lang kayo na hindi magkakasama. Pero kung uunti-untiin din, masasanay din ulit. Lalo na kung uunawain mo at lalawakan mo ang iyong pangunawa. Hindi perpekto ang iyong pamilya. Ang ating pamilya. Hindi sila perpekto. At kahit ako, kahit ikaw, hindi ka perpekto. Kailangan lang natin matutunan kung paanong tinanggap tayo ni Jesus sa kabila ng ating mga kahinaan. Kailangan din natin matutunan tanggapin ang bawat isa. Doon na yan papasok yung pagpapatawad, doon na papasok yung pagtanggap natin muli sa isa't isa. Kaya, sabi ni Jesus, binigyan ko na kayo ng halimbawa na dapat ninyong tularan. Amen?